kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta kalan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga... Yon, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ay itong pinost ng Rappi Tulfo in Action sa kanilang official channel, no? Dito sa Facebook. Yan, makikita nyo naman sa thumbnail. Lasing na nag-counterflow sa EDSA busway, hinatid pa ng DOTR sa BGC. Actually mga master, napanood ko ito kay Atty. Libayan. At ito lang talaga ang masasabi ko kay Rappi Tulfo. Galit ka talaga sa sarili mong multo, no? Kasi isipin nyo ba naman, itong si Rappi Tulfo, pag merong gumagawa ng mali, nakikita niya kung ano yung mali. Pero pag siya yung gumagawa ng mali, hindi man lang niya makita na mali yung ginagawa niya. Kaya masasabi mo na lang talaga na galit ka talaga sa sarili mong multo. Kasi galit ka doon sa gumagawa ng mali. Pero pag ikaw na yung gumagawa ng mali, hindi mo nakikita kung ano yung maling ginagawa mo. Joke ka talaga, idol. Anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. At panoorin na natin tong video na to, no? Lakihan ko lang para kitang-kita natin. Ano ba yan? Gulat yun lakas lakihan pa natin para mas expand. Yan, full video natin. Panoorin na natin to. Sino ba to si De Vera? Anak ba to ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? Galing din talaga mag-edit nitong Rappi Tulfo in Action, no? Hina-highlight talaga yung Poncio Pilato lagi ni Rappi Tulfo. Putik yan Siya pinigil ng super VIP treatment. Ang nangyari, in-escortan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkanong kadahilanan? Grabe, no? O sa magkanong kadahilanan daw? Yan ka na naman Meron akong nasagap sa news. Meron siya nasagap sa news 2 weeks ago. Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa halip na tikitan, itong nag-counterflow na sakay sa isang SUV, iniskortan papuntang BGC sa kanyang kondo. Anyari po? Totoo po yun ng madaling araw ng July 28. Sabi ng resource person ni Rappi Tulfo, totoong nangyari yon. May nag-counterflow, tapos iniskortan pa. O nakita ni Rappi Tulfo, mali yun! Nag-counterflow ka na, tapos iniskortan ka pa. O nakita ni Rappi Tulfo, mali. Pero bakit idol? Pag ikaw yung gumagawa ng mali, bakit parang hindi mo nakikitang mali yung ginagawa mo? Bakit pag ikaw, yung mga lumalapit sa iyo sa Rappi Tulfo in Action, anong ginagawa mo? Pinapakat the process mo, di ba? Tinatawagan mo si Poncio Pilato, hindi. Tinatawagan mo yung head sa departamento na yon para yung sumbong na lumapit sa iyo sa Rappi Tulfo in Action, iaakyat mo kaagad doon. Magkakat the process ka. Ikaw pa ngayon nagsasabi, hindi na tayo dadaan sa step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 kaagad tayo. Galing mo din talaga no? Kitang-kita mo yung mali dito, di ba? Mali yun. Sipin mo, nag-counterflow na nga, tas iniskortan pa. Kitang-kita mo yung mali. Pero bakit pag sa'yo, hindi mo nakikita yung mali mo? Joke ka talaga no? It was monitored by the MMDA Command Center. Sino po yung sakay ng SUV? At bakit po siya iniskortan pa pauwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang bakit siya pinigil ng super VIP treatment? Ang nag-escort po sa kanya hindi po MMDA. Yung mga lumalapit sa'yo, bini-VIP mo din, di ba? Joke ka talaga no? Sana naman makita mo yung mga maling ginagawa mo, Rappi Tulfo.
Yes, nakikita mo yung maling ginagawa ng iba. Yan, mali naman talaga yun. Isipin mo, nag-counterflow pa. Nag-counterflow na nga, inescortan pa papunta ng kondo niya. Mali na yun. Pero sana naman, tingin ka rin sa salamin. Tignan mo naman yung sarili mo. Ito kasi mahirap eh. Ikaw, ang lakas mong mamuna sa mga maling ginagawa ng iba. Pero yung maling ginagawa mo, hindi mo pinupuna. Proud ka pa. Tulpo brand of justice. Joke ka talaga. SAIC, DOTR. Ang nag-escort po sa kanya, 2 Coast Guard. Ang dapat po talagang naninikit sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala hong panikit yung team leader noon. That's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket. A ticket was issued for illegal counterflow and reckless driving. Sino po yung sa SUV? Christopher Lim De Vera. Sino siya? Taga saan siya? Taga-gobyerno ba ito? The investigation is ongoing. Nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. When this incident happened, Mr. Chair, ang initial report was nakainom po. So kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sakyan. Bakit iniskortan pa siya po ng bahay? Naging baby patuloy siya ng DOTR. Kitang-kita ni Rapi Tulfo yung mga maling nangyayari, no? Lasing pa pala. Dapat pag nakainom, tapos nagda-drive, hinuhuli yan, di ba? Dinidetain yan. Di ba criminal case yan? Correct me if I'm wrong, May kulong yan eh. Sipin mo, nagda-drive ka ng lasing. Eh paano kung sobrang lalo ka na sa sa alak. Pwede ka pa makadisgrasya ng iba. Di ba? Pero ito na nga kitang-kita ni Rapi Tulfo yung mga maling nangyayari. Yung maling ginagawa ng iba, kitang-kita niya, mali yan. Pero bakit siya? Hindi niya masumbong yung sarili niya. Napaka-joke talaga ni Rapi Tulfo, no? At dyan proud na proud yung mga Tulfonatics, Pakapalan na lang kasi talaga Unfortunately, Mr. Chair, when the PNP was there, we were left with what? Mr. De Vera po, yung driver. Bastos pa. Putik yan. Ano ba yung mga ano mo dyan? Yung mga resource person mo dyan? Pwede mong ganyan-ganyanin? Buli-bulihin na lang? Grabe din talaga tong taong ito, no? Ikaw nga di lang nasabihan ng Senator Rapi Tulfo, nagalit ka na Dahil pambabastos yun sabi mo yan pa kaya, nagsasalita yung resource person mo, sasapawan mo ng ganyan? Bastos mo din talaga, no? Tapos ang lakas ng loob mong magsabi ng bastos naman yun, sir, dahil di ka lang natawag na senador. My goodness talaga tong senador na to, Above the level talaga. Grabe. Pakapalan na lang talaga, Sorry. Sino ba to si De Vera? Anak ba to ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? Gamit mo na talaga yan, Rapi Tulfo, Kaya ginagaya ng mga Tulfonatics, puro yan lang ang banat, Anak ni Herodes, ni Poncio Pilato. Wala talagang kwenta. Lintik na hearing yan. Bakit ganun na lamang yung itrato to? Maging yung pulis, hindi siya kayang arrest. Hindi sila. Yung gumawa ng mali, wag mo idamay sila. Ito, Rapi Tulfo, hindi porkit may gumawa ng masama sa isang departamento, pare-parehas na sila. Yan ang mahirap sa'yo. Kitang-kita mo yung maling ginagawa nila pero yung maling ginagawa mo, hindi mo nakikita. Tuhin, untouchable siya. Sabi mo, ang dami nagsidatingan. Mabuti pa palang MMDA nag-issue ng ticket. And I commend you, MMDA, for doing the right thing. Nakita ni Rapi Tulfo yung tama na ginawa ng MMDA. Sana naman makita mo naman din yung sayo. Yung mali. Yung mali naman.
My goodness ka talaga. So, tama yung ginagawa mo ngayon. Sing pala siya, may patakaran tayo pagdating sa drunk driving, dapat yon kinulong siya at inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniscortan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkano May tono pa no? Condominium. tayo pagdating sa drunk driving, dapat yon kinulong siya at inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniscortan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkano kadahilanan? So may ongoing Sa magkanong kadahilanan daw. O Rapi Tulfo, ito din, tanong lang din. Bakit yung mga binibigyan mo ng VIP, yung mga lumalapit sa Rapi Tulfo in action? Hindi naman sa magkanong kadahilanan. Sa anong dahilan? Sa anong dahilan? Bakit mo lagi silang bini-VIP? Na imbis dumaan sila sa tamang proseso, ang ginagawa mo, pinapakat the process mo. Sa anong dahilan? Para mangibabaw ba yung Tulfo brand of justice? Nawak naman? Wala namang silbi? Walang kwenta. Sa sarili mo ngang istasyon, hindi gumagana yung Tulfo brand of justice mo eh. Di ba? po kaming investigation because ang kailangan po nila dapat ginawa is idala nila agad sa presinto po, which unfortunately nga po hindi nangyari nung nandun yung ating kapulisan. Kusang umalis yung pulis o pinalis yung pulis? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Kasi hindi naman siguro alis yung pulis for nothing. Yung dalawang pulis ang tinanong lang sa enforcers namin kung may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver. Pero alam ng mga pulis na lasing yung driver. The enforcers told them na, Chief, mukhang nakainom po itong driver. So dapat yung pulis na take over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya. Oo, alam ni Rapi Tulfo yung tama no? Tama naman talaga yun. Sinabi niya, tama naman talaga yun. Lasing yung driver. Anong dapat gawin? Hulihin. O tapos ngayon, inescortan pa. O kitang-kita niya yung mali. Mali yung ginawa nyo. Hindi yan tama. Pero dito talaga ako believe kay Rapi Tulfo. Pag sarili niya talaga, hindi niya mapuna-puna. Yung iba, kitang-kita niya kung ano yung problema. Mali yan. My goodness talaga. Tapos kayo namang mga Tulfonatics na bilib sa idol nyo, okay lang niyang ginagawa niya. Kahit mali na. Tapos proud na proud kayo pag itong si Rapi Tulfo pumupuna ng mali ng iba. Ang galing nyo din talaga no? Sobra na yung pagiging panatiko nyo sa idol nyo Na sobrang katangahan nyo, hindi nyo na nakikita yung mali ni Rapi Tulfo. Joke talaga. DOTR, sino po sa tauhan ninyo ang naghatid sa kondo ni Christopher Lim de Vera? They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you. So for 2 weeks, you keep investigating. Hanggang ngayon, wala pa ng resulta ng inyong investigasyon. Meron na po, but we want to be very precise po on our investigations. Ano pang klaseng investigation, ano pang klaseng ebidensya ang hinahanap niyo po? Nandiyan na, alam mo na may violation yon. Lasing, counterflow, LTO. Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Nung nag-trending siya, may gumawa ng mali. Very dangerous daw. Ewan ko sa'yo, Rapi Tulfo. Tingin ka nga sa salamin. Baka isa ka doon. Sipin mo, tuturuan mo yung mga taong gumawa ng due process. Magtiwala sa Tulfo brand of justice. Sisiraan yung sarili nilang justice. Justice ng Pilipinas, sinisiraan mo. Due process ng Pilipinas, sinisiraan mo. Oh my goodness. Baka dun sa sinasabi mo na very dangerous. Tingin ka sa salamin. Baka isa ka dun. My goodness talaga. Nakakapanindig balahibo. Grabe magsalita. Very dangerous daw yun. Yeah, totoo naman kasi mali siya.
Nagda-drive ka ng laseng, nag-counterflow ka. Mali yun. Very dangerous nga naman talaga yun. Pero Rapid Tulfo, sana naman. Tingin-tingin din sa kaliwat kanan. My goodness talaga. Nakakaano lang kasi mga master, no? Na parang hindi ko maintindihan sa part na itong si Rapid Tulfo, ang lakas ng loob magsalita ng ganyan sa mga tao. Sa tao. Pero yung sarili niya, hindi niya nakikita kung ano yung maling ginagawa niya. Ang lakas mo magsabing very dangerous this person. Eh, ikaw ba? Hindi ba dangerous yung sinasabi mo? Na kung saan yung mga tao pinagkakat the process mo porket lumapit dyan sa Rapid Tulfo in action. Tapos sisiraan mo pa yung sarili natin justice system na keso mabagal. At binibida mo yung Tulfo brand of justice mo na 2 to 3 days daw, kuno, pero wak naman. At ang ginagawa nyo lang naman, binibigyan nyo ng referral at nilalapit nyo sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Hindi ba dangerous yun? What a joke talaga, no? Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan. Samantalang yung sarili mo, hindi mo tinitignan. Parehas lang kayo nun eh. Wala naman kayong pinagkaiba. Ang lakas na talaga ng loob niya magsalita ng ganyan sa isang tao, no? Pakapalan na lang talaga, no? Pakapalan na lang talaga. Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle under the name of Wivina Lim De Vera. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim De Vera. Suspindihin yung lisensya nito. Prove to me, sino ka ba? What a joke ka talaga, no? Ikaw na ba may-ari ng Pilipinas? Ba tong gulay ko? Puti. Parang kakainin ng liwanag ngayon ha. Hindi ko pa kasi na-adjust yung ilaw eh. Itong camera na to eh. Parang kukunin ng liwanag. Pero balik tayo kay Idel. Ikaw ba talaga ang may-ari ng ng universe? Grabe, no? Prove to me na hindi nyo binibaby-baby ito. Suspindihin nyo yung lisensya niya. Rapid Tulfo, papunta sila doon, pero dumadaan sila sa tinatawag na due process. Joke ka talaga, you know? Cut the process na naman ang gusto mo para lang mapabilib ka? Eh, sino ka ba? Ikaw ba boss ng mga yan? Pag nag-cut the process sila, pwede pa silang balikan. Sinuspende nyo ako nang wala kayong ginagawang matinong investigasyon? Joke talaga tong taong ito, no? Tingnan mo talaga. Pag mali, nakikita niya yung mali pag iba yung gumagawa. Pero pag siyang gumagawa ng mali, hindi niya nakikita yung mali. Tapos galit pa sa sarili niyang multo. Galit sa mga taong gumagawa ng mali. Joke talaga tong taong to. Yes, I Mr. want Chair. this license suspended. Yes, Mr. Sino ka ba? Ako yung sagutin niya, sino ka ba? Senador ka, di ba? Oh. Hawak mo ba kami? Pag sinuspend din namin yan, na hindi kami dumadaan sa tamang proseso, pwede kami balikan yan at pwede pa kami mawala ng trabaho ng dahil sa'yo. Ang lakas naman ang loob mo at utusan kami para lang mapabilib ka na hindi namin binibaby-baby ito, isuspindi na namin. Joke ka talaga. Sarap sagutin ng gano'n, no? Kaso nga lang sigurado, nag-aabang na yung opisina mo sa baba. Pero may kutsyon na naman daw. Tapos may aircon. Talaga taon to. Oh my goodness. Pag ako resource person, mamabaliw ako. Hindi ko na kaya.
Masyadong above the level tong taon to kung makautos. Mr. Chair. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito. The case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Asek Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo maparusahan. Stop nyo na yung precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Grabe talaga, no? Bakit nila i-stop yun? Due process yun. Rapi Tulfo. Kailangan nilang dumaan pa rin sa due process bago sila magsuspinde ng isang lisensya ng isang tao. Kahit nasa harapan mo na yung mga ebidensya, di ba? Pero kailangan pa rin dumaan sa proseso. Ganun kasi talaga ang due process. Huwag ka mang-utos na gawin kagad nila, mag-cut the process sila para mapabilib ka. Nasa to, hindi tayo pinanganak kahapon. Kaya nga hindi mo sila nauuto eh. Kasi hindi sila pinanganak kahapon. Joke din talaga to. Joke talaga tong tao to. My goodness talaga. Saan ba yun? Yung sinabi niya na ano? Nakalimutan ko yung nawala sa isip ko bigla. Nawala sa isip ko. Meron siyang ano eh. Sinabi eh. Ano ba yan? Hindi ko maalala. Anyway, hindi ko na maalala. Basta may sinabi siya eh. Saan pang part yun? Dami kasi ginagawang kalokohan ng taong to eh. Kaya naghahalo-halo na sa utak ko eh. Oh my goodness, talaga idol. Wait lang natin ng konti. Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Asek Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo maparusahan. Stop nyo na yung precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Grabe talaga, no? Nakakapanindig balahibo. Suspend mo kaagad yung mga tao mo. Huwag na tayo mag-imbestiga. Tigil nyo na yan. Kasi hindi naman tayo pinanganak kahapon. Grabe, no? Suspendin nyo, tanggalan nyo ng lisensya, suspendin mo yung mga tao mo dahil mali yung ginawa nila. My goodness. Eh sana ikaw din nasususpend ka rin. pag nagsasabi ka ng cut the process. Oh my goodness. Huwag naman kami. Ano po ang nakikita nyo pwede ipato sa taon to? Joke talaga pag si Rapi Tulfo ang nasa ano, no? Senado. Besides suspension po, baka pwede po matanggal sila po, Mr. Chair. I would like you to give us an update. Yes, Mr. Chair. Thank you. Oh, boss nyo na ngayon si Rapi Tulfo, ha? Boss na natin lahat yan. Dapat magbigay tayo lagi ng update. Grabe talaga, no? Huwag naman ganun, Rapi Tulfo. Kamang braso. Senador ka. Hindi ikaw yung may-ari ng Pilipinas. Hindi mo hawak lahat ng tao dyan. Hindi porket Tulfo ka, ganyan ka na kung umasta. At sana naman, makita mo yung ginagawa mo ding mali. Yes, mali yan. Wala naman akong sinasabi na tama yung ginawa nung driver na lasing na nagdrive at nag-counterflow at yung pulis na kung saan pinabayaan lang, hindi hinuli at yung mga tauhan ng DOTR na kung saan inescortan pa. Wala akong sinasabing mali, tama yung ginawa nila, ha? Lahat yun mali. Dapat yun parusahan. Pero Rapi Tulfo, may due process tayong tinatawag. Dapat sundin nila yung due process para makita nila at mabigay nila yung tamang parusa doon sa tao. Kasi hindi naman sila pwedeng magsuspende or magtanggal ng lisensya, magsuspende ng tao na wala man lang due process na ginawa. Kasi pag ginawa nila yon, pwede silang balikan. At pwede pa silang matanggal sa kanilang trabaho. Imbes na sakote na, sila pa yung masasakote. Dahil dyan sa suggestion mo, na walang kwenta. Mali. Sana makita mo naman din yan. Nakikita mo yung mali ng iba.
Pero yung mali mo, hindi mo nakikita. Galit na galit ka talaga sa sarili mong multo. Galit ka sa mga gumagawa ng mali, pero ikaw na gumagawa ng mali, hindi mo nakikita. Joke ka talaga. Anyway mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. Ingat kayo palagi. Siyempre, God bless sa inyo lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Master Alan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Master Alan ang pangalan, laging naninindigan. Pili-pili igising sa himig ng katotohanan. Tititig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may tapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat post of vlog kami nagkakaisa. Mga maling gawa inyong itigil na ay pulo na ang boses sa lahat na laban kasama.